Hi traders, welcome to my YouTube channel. This is Farm Boss. Disclaimer. And guys, please subscribe kung di pa po kayo nakapag-subscribe. Salamat. Buying signals natin. Stock screening, meron po tayong video dyan. Pakihanap na lang po dun sa ating weekly trading tutorial playlist. And dun pala sa FB page natin, may nag-request ng chart ni dito kung saan pwedeng bumili. So check natin muna yung chart ni dito. Natin si dito. Yon. Apat na red candle na siya. So medyo mahirap yung bounce kasi medyo risky siya. Ginagawa ko to dati nung hindi ko pa masyadong iniisip yung risk management ko. Ang iba naman ginagawa, hanap tayo ibang example. Kunyari si B-Core. Yan, bumagsak si B-Core. May run siya dito. Medyo malaki ding run to. Tapos nag-take profit na yung mga trader dito. So bumaba siya. Swing low. Paano mo iti-trade yan pababa? Ako naghihintay ako na structure. For example, dito bumaba siya. Itong unang red candle, makikita nyo, or yung pangalawang red candle pababa niya dito, kung magre-reverse na yung price niya, hintayin mong itong susunod na green candle na mas angat siya dun sa taas nitong red candle. Tingnan natin, nag-close ba yung green candle sa taas ng red candle na una? Hindi, di ba? So hindi ka muna bibili diyan. Ito naman, yung sumunod red candle, after yung green candle, nag-open siya dun sa taas. Pero bumaba yung price niya. So ibig sabihin, bearish pa din yung candle na yan. Hintay-hintayin mo lang, baba siya uli. Tapos dito, gumawa siya ng box. Tingnan natin. May opportunity na dito. So, gumawa siya ng box dito. So, tingnan niyo yung mga green candle. Hindi pa din siya nagko-close dun sa previous red candle. Ayan, yung red candle natin, hindi pa siya, yung mga green candle, hindi pa nagko-close dyan. So, wala pa tayong buy signal. So, ayan, breakdown ulit. 6 na candle. Tapos dun sa pang-6 na candle, dito, pang-6 na red candle, sumunod sa kanya, green candle na. Tapos yung price ng green candle, mas mataas dun sa taas ng body nitong red candle na to. So, yan, pwede ka nang bumili. Tawag dito engulfing candle eh. Pero syempre may risk pa din yan. Hindi mo alam kung aangat siya or hindi. Pero yan ang ginagawa kong rule. First green candle na umangat dun sa previous red candle, bibili na ako. Pero syempre maliit lang yung allocation kasi ito nga, risky nga to. So yan, bili ka dito. Umangat na siya. Tapos kung nakabenta ka dun sa taas, tingnan natin ito kung nakabili. Medyo malaki-laki din siya, 29%. At syempre, habang tumataas yan, mag-a-adjust ka ng sell mo, ng sell level mo. Kunyari, umangat na siya dito.
ang benta mo na 4%. So, dapat dito nakabenta ka na yan. So, dapat nakabenta ka dyan. Bumaba siya uli. Tignan uli natin yung red candle tsaka yung green candle. So, yung mga red candle dito, unang nag-engulf na green candle. Itong green candle na to, yung price niya mababa dun sa dalawang red candle, so hindi ka bibili dyan. So, itong huling red candle, yung sumunod sa kanyang green candle, mababa pa din yung price dun sa pinakataas ng body niya. Ito, dapat dito siya, dapat ito yung mabibreak. So, yung sumunod na green candle, itong candle na to, mas mataas na siya dun sa price nung red candle na to. So, pwede ka nang bumili dyan. Tapos yan, sundin mo na lang yung price mataas. Adjust ka ng sell level mo habang tumataas siya. So, yan, nakita mo. Another example, try natin si JFC. So, yung ginagawa ko guys, engulfing candle, or kung gagawa siya ng box system pa din yung susundin ko. So, tingnan natin JFC. Okay. So, nung kailan ba to? Around March, bumulusok pababa si JFC. Tingnan natin yung mga red candle niya. Pag ganitong mga candles guys, nangyari ito. Iwas muna kayo. Kasi tingnan nyo yung trend ni JFC, pababa eh. Hirap maghanap ng opportunity dito, mapi-fake out ka. For example, dito, bumaba siya, di ba? Tapos gumawa siya ng box. Tingnan natin yung box na yan. Yun, nag-breakout siya sa box. Pababa pa din. Ganyan, hintay mong mag-breakout dito sa taas. Pero kung hindi, upo ka lang, upo. Ayun, bumaba. Ito, first engulfing candle. So, red candle muna. Tapos, nag-engulf tong green candle na to. Bibili ka kung hinihintay mo siya, di ba? Okay. So, ito yung ano mo. Ito yung taas nung red candle mo. Tapos bibili ka syempre dito sa green candle. Gain ka ng konti siguro dito. Mga 4%. Kaso tingin ko hindi ka magbebenta dyan. After nitong candle na to, nagdalawang red candle uli siya. So, saan yung ano mo dyan? Saan yung bentahan mo dyan? Siguro pwede ka magbenta dito ng break even. 4% ulit. So, malamang break even tong price na to. So, ayan. Abangan mo uli siya. Huwag kang bibili ng bumubulusok pababa yung mga red candle. Ito tawag dito falling knife. So, huwag kang bibili sa mga hanggang hindi nag-i-stabilize yung price. Huwag kang bibili. Check uli natin yung kay dito mamaya. Pero tingnan muna natin to. So, dito. Tingnan mo kung may yung unang green candle uli ang titingnan mo. So, ito yung huling red candle niya dito. Engulfing na itong isang candle na to. Kaso 3% yung tinaas niya. Pwede ka nang bumili. Ano to? Gap up siya. So, pwede ka maglagay uli na resistance dito.
So, itong mga resistance guys, ano to eh, reference mo siya. Kailangan may plan ka. Pag every trade may plan ka. Hindi yung siguro mababa na to, pwede na akong bumili yan. Dapat meron kang plan, meron kang reference kung saan ka bibili. So, ito yun. Pwedeng yan yung reference mo, pwedeng ito. Tingnan natin. Nung na-breakout niya yung resistance na yan, 169 or 170. Lumampas siya doon, bili ka na. Tapos tumaas na siya uli. Ilang percent din yan? So, 7%. Siguro makakabenta ka dyan. Or kung di ka magbebenta, adjust mo yung sell area mo or stop 4% uli. Yan. Pero usually guys, itong ganitong naghihintay ka ng bounce, second green candle pa lang, mag-iisip ka na magbenta eh. Usually, 3 green candle, pero second green candle, mag-iisip ka na mag-sell. Pero ito, maganda yung candle niya. Solid. Hindi ka pa mapapabenta dyan eh. Maghahanap ka talaga ng, for example, mag-reference ka ulit dito sa resistance dito. Gawin mo siyang, sabi mo, pag nabasag to, resistance na to, benta ka na. Okay. Yan, tingnan nyo, bumaba uli siya. Hanap uli ng opportunity. Kung ganyan yung strategy mo, makakabili ka dito. Kasi, itong engulfing candle na to, itong green candle, na-break niya yung price nitong taas nung na previous red candle eh. Kung mapapabili ka dyan. Kung napabili ka dyan, cut ka na lang. Pag bumaba, yan talaga buhay. Hindi mo siya makukuha lahat. Hindi pa laging panalo. So, ayan. Nag-bottom na si Jollibee. Tingnan natin yung mga candles niya. Okay, red candle. Yung second, yung green candle na sumunod, hindi siya nag-engulf or hindi siya tumaas dito sa taas ng body ng previous red candle. So, hindi ka bibili dyan. Tapos, sinundan siya ng 3 red candle. Tapos, itong candle na to, itong green candle na to, umangat siya dun sa previous red candle. So, bibili ka dito. So, ang closing nito, 102.20. Because, yung kasi yung system mo na ginagamit. Pag nag-engulf yung green candle, bili ka na, di ba? So, ayan, bili ka. Next day, umangat yung stock. So, ilang percent yan? Actually, maliit na ito tingin ko. So, 8% din kung nakabenta ka doon sa tuktok. Pero, guys, yung yung system ko kasi, hindi ko pinapangarap na makabenta sa tuktok. Swerte nila kung sa tuktok talaga yung sa taas talaga nung run yung pagbenta ko, pero bihirang-bihira talaga yun. Halos hindi yata nangyayari. Kasi nagsiset nga tayo ng sell area. Saka nagsiset tayo ng stop limit natin pag tumataas yung stock. So, bili ka dito. Kung nakabenta ka dyan, okay. Pero kung hindi, tingin ko okay ka pa naman. Basta't hindi bumababa, pwede kang mag-set ng sell area mo dito sa resistance na to. Itong red candle na, yung previous red candle bago mag green candle na pumasok ka. Okay, kung hintay mo siya, munti ka niya nang ma-pitch uli yung resistance na yun, pero hindi.
Kung naghintay ka, ayan, tumaas yung stocks mo. Okay, ilang percent yan? Oh, malaki-laki. 40% plus. Yan, tumaas uli siya. Kung nakabenta ka dito, bumaba uli yung Jollibee. Hanap ka uli na opportunity, first green candle, umangat. So guys, ito mga probability lang to ha. Hindi to perfect science. Pero dapat gumagawa talaga tayo ng rule pag nagte-trade. Hindi lang yung basta sasalo-salo. Ayan, first green candle, umangat uli. So magsiset ka ng stop. Gusto mo mag-set ng stop dito sa resistance na to, yung taas ng previous red candle na binasag nung engulfing green candle. Bumaba dito, tumama yung stop mo, benta ka na, diba? Magkano lang yung loss mo dyan kung kukuha mo naman tong ganitong run? Sapalaran mo na yung loss mo, diba? Ayan, bumaba ka na. Bumaba yung bumaba uli yung price. So ito na yung dulo natin. Pero hindi natin alam na dulo to. Kaya hindi tayo bumibili sa mga red candle. Tingnan uli natin. Ito na yung taas ng red candle. Yung sumunod na green candle, hindi niya nabasag yung resistance na yan or yung area na yan. So hindi ka muna bibili dito sa first green candle, dito sa first green candle. Sumunod na candle, nag-gap up siya, pwede kang bumili sa opening. Pero kung gusto mong mas safe, gawa ko rin ng reference mo. For example, dito sa red candle na to, kuhain mo yung taas nya, tapos gawa ka ng rule na after ma-break yan, tsaka ka bibili. Basta green candle yung kasunod, tapos tumaas dyan sa level na yan, bibili ka na. So tumaas siya uli, ayan. Kung nasalo-salo mo yan, may mga opportunity, kaso hindi ko na ginagawa ito eh. Medyo stressful din kasi pagka bumababa yung stocks. Ganun din, ito din, tingnan nyo to. First green candle, diba? Sunod ka lang doon sa pattern. First green candle, bili. Pag bumaba dun sa reference mong ginawa mong support, benta ka. Ito, puro red, dalawa. First green candle, bili ka na. Engulfing green candle, bili na. Tingnan pa natin yung iba. Red, red, red. First engulfing, bili ka. Konso, tumaas pa, tapos bumaba uli. Ito na yung last na chance mong bumili bago tumaas si Jollibee. Galin natin to. Pabagsak yung price. 5 red candle. So, gagawin mo, hindi ka sasalo dyan, syempre, di ba? Meron tayong rule eh. Ito na yung red candle nya. Nahuli. So, ang kanyang resistance, ito. Okay, gap up. Kinabukasan, gap up yung nangyari. Kung nakabili ka dito sa opening, okay lang. Kung hindi, hanap ka na reference mo. Kunyari, ito. Itong red candle na to. Yung resistance dito. Bili mo kung mabasag dyan, tsaka ka palang bibili.
okay lang yun. Para safe. Kasi di mo naman alam kung surge lang to eh. Exciting lang bumili yung mga trader, tapos magchuchupit na. Tingnan mo muna, bili kang end of day dito. Tapos yun na, umangat na si Jollibee. Tapos ito uli, pwede ka pa uli palang bumili dito. First green candle after nung red candle, di ba? Engulfing candle tong red, itong green. Engulfing candle tong green. So yun. So yun guys, check nyo na lang yung ibang stocks. Ganun yung ginagawa ko dati. Teka muna, first engulfing green candle, tsaka ka bibili. So tingnan natin si Dito pala, si Dito. Balik tayo kay Dito. So, ayan. Si Dito, syempre wag mo siyang bibilhin habang bumabagsak. Wag mo pangaraping mabili siya sa pinaka lowest point niya. Hintayin mo na gawa ka ng rule kung saan ka bibili. Kunyari, ito yung kung magigreen siya bukas, ito yung reference mo, 6.20. Pag lumampas dyan yung green candle, bili ka. Kung hindi, upo ka lang muna. Chill lang. Tingnan natin kung meron reference dito si Dito. Bumagsak din si Dito eh, oh. Yan. Check nyo din yung iba. May mga falls na nangyayari. Benta ka lang kaagad. Ang hinahabol kasi natin dito, makakuha ka ng malaking upside. Tapos kung kakatlos ka, maliliit lang. Dapat ganun yung nangyayari pag gumagawa kayo ng ganito or nagtitrade kayo. So, tingnan natin ito. First green candle. After nung red candle, first green candle, bili ka na. Set ka ng support mo na pwede kang magbenta, kunyari dito. So hindi na-hit yung support, hindi na-hit yung sell level mo, umangat siya, so may gain ka na yan. Kunyari na-hit yung sell level mo dito sa candle na to, hintay ka na lang uli, diba? Green candle tas nag red candle. Ito, green candle, tapos nag red candle. So, meron ka na uling reference, yung red candle. Pag nag-engulfing yung green candle na kasunod, buy ka na. Set. Tapos gawa ko ulit ng plano kung saan ka saan yung stop mo. Pero dumiretso naman siya ulit. So, ayun guys. Meron pa ba dito? Ayan, mga green candle after nung red candle. Ito, ganda. So, plano-plano lang and sundin mo yung plano mo. Dapat magaling kang mag-cut kung hindi masunod yung plano mo. Ito, ang ganda din, oh. First green engulfing candle after nung red candle. Ito din. So, check nyo lang yung ibang stocks kung ganito yung nangyayari. Okay guys, yan yung request ni, so ayan yung request ni Sherwin from Facebook. Okay, doon na tayo sa ating nag-breakout na stock, si SPC. So ito, pumasok ako dito, check natin yung chart nya. So EOD ako bumili dito. Bumili ako kasi all time high siya. Ayan, tingnan niyo yung volume. Halimaw yung volume niya kanina. Oh. Diba? Kasi ang RSI niya 75.69. Pasok na pasok sa system natin. Bumili na ako. Kung mali ako,
cut ako dito pag balik sa box. Tingnan natin yung plan natin kay SPC. So ayan, breakout level niya 11, so bumili ko. Ang buy natin 11.02, pero hindi ako nakabili dyan, hindi ako napagbigyan. 11.04 ako nakabili pero okay lang, maliit lang naman yung diferensya. Kasi ang ating TP level, ito 10%, nakuha natin dun sa calculator natin, trade plan calculator. Meron tayong video nyan, pakihanap na lang po dun sa ating tutorial na playlist. So ito, TP natin 12.28, tapos ang cut loss natin same pa din kasi mababa pa din yung price ni SPC, hindi naman siya talaga nag mataas na price. Wala siyang monster move. So ang cut loss pa din natin is 10.68, 4% cut loss. Okay, ayan, dito na tayo sa ating top 5 picks for tomorrow, November 6, Friday. PNB, FGen, Bloom, AGI, tsaka MBT. Check natin si PNB. So si PNB, kala ko nag-breakout na to kanina pero bumalik siya sa box. So bantayan pa din natin siya. So ito yung plan natin kay PNB. Breakout level niya is 28. Sabihin natin nakabili tayo sa 28.05. TP level natin dito sa resistance dito 32, possible gain 14.08. As ang cut loss natin, nakuha natin sa ating calculator trade plan 27.15, 4% cut loss. Okay, next, yan yung plan natin kay PNB. FGen, ito si FGen. Kala ko nag-breakout na din kanina. Kala ko mag-breakout na din kanina pero bumalik sa box. Check natin yung plan natin kay FGen. Ito yung bagong box natin kay FGen eh. Tingnan natin yung plan natin kay FGen. Gawa na natin ito ng plan kahapon, alam ko. FGen, ayun. 29.45 ang bili natin. Kasi 29.40 ang kanyang breakout level. Tapos ang ating resistance, ang ating TP dito natin kinuha 31.15, possible gain mo possible gain natin dyan 5%. Pero itong nga si FGen, malapit na siyang mag all time high, malapit na yung all time high nya. Lagay nga natin sa month para kita natin kagad. Ito na yung all time high nya, konti na lang. So kung magpaplano ka, pwede kang bumili ng 50% dito, or pagka breakout pala, bili ka ng 50%. Tapos dito sa resistance nya, bili ka uli ng 50% ng inyong allocation dito. Then hintay mo na mag-break dito sa all time high nya. Kung saan yung all time high nya, 29.80 yata. So yun ang plano kay FGen. Cut loss nya, nakuha natin sa ating trade plan calculator. FGen 28.54, 28.50, 55 siguro yan.
ating 4% cut loss. $28.55. Okay, yan yung plan natin kay FGen. Next, Bloom. So ito, bagong pasok si Bloom. Hindi natin nakikita si Bloom dati kasi hindi pa siya naka AOTS. So dun sa ating screener, kailangan naka AOTS yung stock bago natin siya ma-screen. So yan, ganda ni Bloom. Ito na yung resistance niya. Gawa natin ng garbage box. Malaki yung garbage box ni Bloom. So ang kanyang breakout level is 8.20. Sabihin natin makakabili tayo sa 8.21. Buy natin 8.21. Okay. Resistance dito na. Possible gain. So, lampas 10%. Resistance natin. Ito ang ating possible TP. $9.10. Cut loss natin, Bloom 8.21. So ito yung cut loss natin, 7.96. 7.96. % cut loss. Okay, yan yung plan natin kay Bloom. Next natin si Aji. Ito dati kay Aji, napaka-cut loss ako pero okay lang. Part of the game. Part of trading. Actually, hindi pala cut loss. Parang kumita ako dito. Pero maliit lang. Okay? Kasi nakabili ko dito sa breakout. So, may bago siyang box. Tingnan natin. Malapit na uli siya dun sa taas nung garbage box natin. Baka mag-breakout siya. Or mag-consolidate muna dito sa ating taas ng BB50. Tingnan natin. Ating breakout level. 8.65. 8.66 tayo bibili. 8.66. Kailangan mag-breakout muna siya bago tayo bumili. Resistance. Medyo malayo-layo na yung resistance nito. Kaya naabangan ko din to si Aji. Kasi malaki yung upside. Or malaki yung gain. 14.61. Wala na resistance dito. 14.61 ang ating possible gain. TP natin. Possible TP 9.91. So, ang cut loss natin kung 8.66 tayo bibili, Aji 8.66, 8.39, 8.39,
Ito yung cut loss natin. 4%. Yan, si Aji. Yan yung volume. May pick up na yung volume niya. 2 araw na. Or 3 araw na yata. Sa kanyang RSI is 65.99. Malapit na sa criteria natin to. Okay, yan yung plan natin kay Aji. Next, MBT. So, lumalaban yung index natin ngayon. Nag-breakout siya sa box. Tingnan natin pala yung ating index mamaya, in chart ng index natin. MBT. So, meron na tayong unnet dati. Plan. Natin siya dati. Nasa top 5 picks na natin siya dati. So, kagandahan dito kay MBT. Ito na yung resistance niya. Dito sa gap na to. So, ito yung kanyang ito yung gagawin nating TP level natin. So, tingnan natin ang ating breakout level. $43. So, yun yung sell natin dati. Kasi ito pala yung nag-breakout na siya dati dun sa ating top 5 picks. Sa dating Darbas box. So, gawa natin siya ng panibagong Darbas box. Burahin natin ito ng mga ito. Kung nakabili ka dun sa Darbas box natin, mga 9% na yung kinita mo. Kung magte-trend follow ka, pwede ka magdagdag pagka nabasag tong resistance na to. So, sakto pa na yung resistance na ginawa natin. Malakas tong resistance na to. Sana mabasag niya yan. So, ito na yung bagong box natin. Okay. So, ang ating buy 43.05. Pagka breakout, ating resistance level yung sa kaliwa, yung gap resistance nya, ating TP 52.95 sabihin natin. Okay, yan possible TP. Ang possible gain pa natin dyan around 20% pa. Isang ating cut loss 4%. Check natin dun sa ating trade plan calculator. 43 point natin lagay 43.05 MBT 41.70. Around dito. Cut loss 4%. 41.70. Okay, yan yung plan natin kay MBT. Tapos meron siya dito kanina. Guys, red yung candle niya, tapos try siyang mag-breakout. Kaso naudlot. Red candle siya pero green yung ano niya. Umangat yung price. So, above average siya dito kanina. Yung volume. Tapos yung RSI niya nasa 63.75. Yan ang ating plan kay MBT.
So check pala natin si index. Ang galing ni index kanina, naka-break siya ng nag-box breakout siya. Yun, oh. Lakas. Sana magdire-diretso to para maganda ang ating Pasko. Yan. Nag-breakout na siya sa box. Sunod na resistance niya. Check natin. Para sa 67 na yata. Meron pala siyang gap dito. Dito yung resistance. 67.86 nga. Tingnan natin yung gap, ha. Nakalampas na. Nakalampas na pala siya dito sa ano, sa ilalim ng gap. Sana magtuloy-tuloy siya. Okay, yan yung ating index. Tsaka yan ang ating top 5 picks for Friday. Okay, quote tayo. The key to trading success is emotional discipline. If intelligence were the key, there will be a lot of more people making money trading. Araw-araw discipline ang pinapaalala natin sa ating sarili. Discipline and consistency. Ayan guys, maraming salamat sa panonood ng video. Please subscribe and like my videos. You can find me at facebook.com/farmboss trading. Mas may Twitter account din tayo, farmboss at farmboss. Yung ginawa natin kanina kayo dito, pwede din kayong mag-request ng inyong mga gustong chart. Try natin sagutin according to my experience. Ayun guys, last day bukas. Good luck sa atin and God bless.